ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mula sa sandaling iyon, parang biglang gumuho ang mundo ni Thanos, Bulldog at Dulfo. Sa harap mismo nila, ganap na nabunyag ang ginawang pagtataksil ni Eneng. Isang katotohanang masakit, mabigat, at halos hindi nila kayang tanggapin. Hindi nila mawari kung paano nagawa ni Eneng na ihulog sila sa mga kamay ni Rigor, isang lalaking kilala sa walang awang desisyon. Sa malamig na titig na tila walang puwang para sa awa. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ni Thanos, Bulldog ang bigat ng hangin sa paligid. Parang humihigpit ang dibdib. Parang unti-unting naubusan ng hininga. Samantalang si Dulfo, napapikit na lamang. Pinilit habulin ng alaala ang kanilang samahan. Ang mga panahong nagtatawanan sila. Ang mga gabing nagbabantay sa isa't isa. Ang paniniwalang walang sinuman ang makapaghihiwalay sa kanila. Ngunit naroon si Eneng. Nanginginig ang mga kamay. Basang-basa ng luha ang mga mata. Halos lumuhod sa harap ni Rigor. Paulit-ulit siyang nagmakaawa. Siya na lamang ang parusahan. Siya na lamang ang itumba. Huwag na huwag lang idamay sina Thanos, Bulldog at Dulfo. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Eneng, naroon ang takot, naroon ang pagsisisi, at naroon ang munting pag-asang baka sakaling magbago ang isip ni Rigor. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Rigor. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Desidido. Para kay Rigor, hindi sapat ang sakripisyo ni Eneng. Ang nais niya ay mas malalim na sugat. Isang sugat na hindi lamang katawan ang tatamaan, kundi mismong kaluluwa. Dahil wala sina Tanggol, Rito at Ramon sa sandaling iyon. Nakita ni Rigor ang perpektong pagkakataon. Pagkakataong tuluyang wasakin ang samahan ng magkakaibigan. Ipinahayag niya ang kanyang pasya. Kinakailangang si Eneng mismo ang pumatay sa kanyang mga kaibigan. Na sa bawat galaw ng kanyang kamay, mararamdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Habang buhay. Sa isip ni Rigor, ito ang pinakamatinding parusa. Ang gawing mamamatay tao. Ang isang taong punang konsensya. At nagmamahal sa mga taong nasa paligid niya. Ngunit si Eneng, sa kabila ng takot at matinding panggigipit, ay hindi magawang itutok ang kamay laban kina Thanos, Bulldog at Dulfo. Sa bawat tingin niya sa kanila, bumabalik ang mga alaala. Mga tagumpay na pinaghirapan nila. Mga gabing sabay-sabay silang bumangon. Mula sa pagkatalo, ang puso ni Eneng ay nahahati sa dalawa. Sa pagitan ng pagmamahal niya sa kanyang ina na si Aling Myrna at ng katapatan niya sa kanyang mga kaibigan. Sa katahimikang iyon, ramdam niya ang kirot. Parang may unti-unting pumipiga sa kanyang dibdib dahil hindi na niya kayang pasanin ang bigat ng desisyong ipinapataw sa kanya. Pumasok sa isip ni Eneng ang isang desperadong hakbang. Mas pipiliin pa niyang tapusin ang sarili niyang buhay kaysa maging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Ngunit bago pa man niya tuluyang magawa ang pasyang iyon, nabigo ang kasunduan nila ni Rigor. Sa isang hindi inaasahang sandali, dumating si Tanggol. Dala ang galit, dala ang determinasyong pigilan ang anumang masamang balak. Sa pagdating ni Tanggol, sumiklab ang engkwentro. Bawat sigaw, bawat suntok, bawat yabag, punang tensyon. Tensyong tila kayang pumutol sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, muling nabuhayan ng loob si Eneng. Nakita niya ang pag-asang mailigtas. Sina Thanos, Bulldog at Dulfo. At marahil pati ang sarili niya. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon, ang isang masakit na katotohanan. Sa gitna ng putukan at sigawan, nagsalita si Aling Myrna. Duguan. Hirap na hirap. Dahil sa unang sugat na tinamo niya mula kay Rigor. Sa mahinang tinig, ngunit punang determinasyon,
Sinabi ni Aling Myrna kay Eneng. Napiliin niya ang kanyang mga kaibigan. Inamin ni Aling Myrna na hindi na siya magtatagal at ayaw niyang ang anak niya ay mabuhay sa habang buhay na konsensya at pagsisisi. Sa bawat salitang binibitawan ni Aling Myrna, tumatagos ang sakit sa puso ni Eneng. Sinabi ng kanyang ina na mahaba pa ang panahon para sa kanya, na may pagkakataon pa siyang magbago, na may pagkakataon pa siyang ituwid ang mga pagkakamaling nagawa. Sa gitna ng matinding paghihirap, inamin din ni Aling Myrna ang matagal ng tinatagong lihim. Kailangan puntahan ni Eneng ang kanyang amang si Ernesto, na kamakailan lamang ay nakalaya mula sa pagkakakulong. Ang balitang iyon ay parang kidlat na tumama sa isip ni Eneng. Halo-halo ang kanyang naramdaman, gulat, takot, at isang kakaibang pag-asa na baka doon niya matagpuan ang kasagutan sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Habang patuloy ang engkwentro at unti-unting humihina ang katawan ni Aling Myrna, napagtanto ni Eneng na ang bawat desisyong gagawin niya mula sa sandaling iyon ay magbabago ng takbo ng kanilang mga buhay. Ang katahimikang sumunod sa mga sigaw ay mas mabigat pa sa anumang ingay. Humakbang si Eneng pasulong, ngunit hindi basta hakbang. Isa itong desisyong hinugot mula sa sugat, mula sa luha, mula sa mga pagkakamaling hindi na mababawi. Sa likuran niya, naroon ang sigawan, ang putukan, ang nagbabangga ang galit ni Tanggol at Rigor. Sa harapan niya, nakahandusay si Aling Myrna. Hirap huminga, pilit mumiti, tila inuubos ang huling lakas, para lamang makita kung anong klaseng tao ang pipiliing maging ng kanyang anak. Tumigil si Eneng. Saglit, parang huminto ang mundo. Tiningnan niya sina Thanos, Bulldog at Dulfo. Magkasugat, pagod, ngunit buhay. At sa kanilang mga mata, wala siyang nakita kundi tiwala. Kahit pa siya ang naging dahilan kung bakit sila naroon. Isang hapdi ang dumaan sa dibdib ni Eneng. Patawad di. Mahinang bulong. Halos kainin ng ingay ng putukan. Ngunit narinig nila. Tumango si Thanos, Bulldog. Hindi galit. Hindi paninisi. Kundi isang tahimik na paalala. Nabuhay pa ang samahan nila. Kahit wasak na wasak na. Sa gitna ng kaguluhan, bumaling si Rigor kay Eneng. May ngising malamig. May matang naglalagablab sa galit. Akala mo. Sigaw ni Rigor. May mapipili ka pa? Mabilis siyang kumilos. Isang putok. Isang pagsiklab ng apoy. Isang sigaw ng sakit. Tinamaan si Tanggol. Napaurong ang lahat. Hindi. Sigaw ni Eneng. Punang takot at galit. Tumakbo siya. Hindi palayo, kundi papalapit. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nanginginig. Humakbang siya sa pagitan ni Rigor at ng kanyang mga kaibigan. Ako ang nagkamali. Malakas niyang sinabi. Tinig na nanginginig. Ngunit hindi sumusuko. Ako ang nagkanulo. Ako ang dapat managot. Pero tapos na ang lahat ng to. Sandaling natahimik si Rigor. At sa katahimikang iyon, narinig ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Aling Myrna. Anak ti. Lumingon si Eneng. Hindi ka duwag. Bulong ni Aling Myrna. Dugong dumadaloy sa gilid ng kanyang labi. Ang duwag ay yung ayaw harapin ang bunga ng sarili niyang desisyon. Napaluha si Eneng. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Malamig na. Mahina na ang pulso. Puntahan mo ang tatay mo. Dugtong ni Aling Myrna. Hanapin mo si Ernesto. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Isang hininga. Isang mahabang hininga. At sa huling sandali, napangiti si Aling Myrna.
Ngiting po ng sakit. Ngunit wala ng takot. Unti-unting bumagsak ang kanyang kamay. Nanay! Mahina! Basag! Walang kasiguruhan. Walang sagot. Isang sigaw ang pumutok mula sa dibdib ni Eneng. Sigaw na hindi na kayang pigilan. Sigaw ng pagkawala. Sigaw ng pagsisisi. Sigaw ng isang anak. Na huli nang nakaunawa. Sinamantala ni Rigor ang sandali. Umatras. Tumawa. Isang mababang tawa. Napuno ng pangako ng paghihiganti. Hindi pa tapos to. Sabi niya bago tuluyang maglaho. Sa gitna ng usok at kaguluhan. Dahan-dahang humupa ang putukan. Ang sigawan ay napalitan ng hingalin. Ang galit napalitan ng katahimikan. Lumapit sina Thanos, Bulldog at Dulfo kay Eneng. Walang salita. Walang tanong. Basta hinawakan nila ang balikat niya. At doon, sa gitna ng mga sugat at abo, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi ng pagtakas, kundi ng pagharap. Alam ni Eneng na mula sa gabing iyon, wala nang atrasan. May mga kasalanang kailangang bayaran. May mga lihim na kailangang harapin. At may isang lalaking nagngangalang Ernesto na magiging susi sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang tanong na lang, handa na ba siyang malaman ang buong katotohanan?